Hello mga ka-planters, good morning. This is your ka-planters Johnny from 1 Million Seedlings Nursery, San Ildefonso, Bulacan. So ang topic po natin for today is i-document natin on kung paano nagde-deteriorate yung malusog na bunga ng siling tare papunta sa sinasabi naming pagkalapnos o pagkatuyo ng bunga. So yun, at first, ito yung pinakabunga ng sili. Maayos yan. Matigas mga ka-planters, matigas, maanghang ito. Maanghang to, sobrang anghang. Na kung tawagin niya ng iba ay labuyo, bagaman yun ang term, pero hindi ito ang talagang labuyo dahil yung labuyo is a native one. Pero ang tawag dito ng ibang planters, ng ibang farmer is siling tare, siling Taiwan, ganon. So ganito ang malusog na bunga. Once na umulan at mayroon ng infestation ng lapnos, ganito ang nagiging tama. Sa unang araw pagkalipas ng ulan, siguro mga 8 hours pagkalipas ng ulan, mga 8 hours hanggang 16 hours, magkakaroon siya ng mga dimples. Yan, may mga dimples na parang may natuyo, na parang ganon, na ilang piraso. Kasunod niyan, eto na, nagkaroon na ng discoloration yung ibang mga part. Mayroon ng parang mga nunal-nunal yung iba. Ito yung iba. Nagkaroon na ng discoloration, nagkaroon ng dark color doon sa green. Pagkatapos po noon ay dadami yung mga nunal at saka yung mga paltos. Dumadami na siya. Siguro ito mga third day na ito mga ka-planters, 3 araw pa lang. O minsan 2 araw pa lang, ganito na itsura. Yan, may mga discoloration, may nagiging dark, parang nunal. Yung iba, mas lumalalim na yung sinasabi kong dimples. Then siguro mga 3 hanggang 4 na araw, ganito na siya mga ka-planters. Nag-start na talaga siya mag-deteriorate, mas kumakapal na, mas lumalawak na yung color discoloration, yung pangingiti mas marami na. Tapos may mga part na parang malambot na. Ayan parang wala nang laman sa loob, na sintomas na parang natuyo na yung pinakakatas ng bunga. Pagkatapos noon, mga ilang araw lang, kapag tuloy-tuloy ang mga pag-ulan at saka okay naman ulan-init, ganito na. Malambot na yung buong katawan, malambot na. Pagkatapos po noon ay halos ganito na. Yan, may makikita kang parang pumupula dahil parang mahihinog siya, pero hindi yan siya mahihinog, hindi siya abutan ng pagkahinog. Bagaman yung mga part na yan, na mga medyo matigas pa ay yan ay pa yan, manghang pa. Tapos yung iba, ayan, napipipis na. Yung iba natatanggal na sa stock doon dito sa pinakatangkay. Ayan malambot na kasi siya. Wala nang hindi na siya matigas. Ganon. Pagkatapos nun, minsan after mga 4 to 5 days, kalahati na po ng sili ang mayroon ng lapnos, mayroon ng naluto. Yan. Ito halos ito dito sa gitna siya tumama Sa gitna yung puno wala, yung dulo wala, pero yung gitna meron. Ito namang isa na to, yung kalahati tuyo na, yung kalahati green pa. So yon. Ito namang isa, natuyo na yung kalahati sa ibabaw, yung sa ibaba hindi pa. Ganon. Pagkatapos po noon mga 5 days or 6 days, ganito na po mangyayari. Ganito na. Tuyo na. Pipis na yung sili. Tapos in just 7 days, magiging ganito na siya. Doon mo palang makakakitaan ng parang may mga molds, parang may mga amag. So, kung yung pagtama ng anthracnose o yung molds na to or ng fungus ay cause ng paglalapnos, dapat at the first stage visible na dapat yung amag. Kaso hindi Natuyo na yung sili, saka palang magkakaroon ng visible o doon mo palang makakakitaan ng molds o ng fungus yung siling tare. Pagkatapos po noon, ito na siya. Natuyo na ng tuluyan. Ayan hanggang sa magiging ganito na siya, matatanggal na sa mga tangkay, babagsak na lang doon sa puno. Ito mga ka-planters, may kunting anghang pa to kahit ganito. Yan. May anghang pa yan, may mararamdaman ka pang anghang lalo pag may buto. Anghang. So yun, kaso hindi na yon maibebenta ng magsasaka. So sana magkaroon pa ng further study. Ito ay documentation ko lang para
Sana kung ma-share nyo itong video na to mga ka-planters, makarating ito sa mga experts. Kasi hindi ako bilang planter, marami kaming mga nagtatanim, hindi kami kumbinsido na yan ay fungal infection or fungal disease. Kasi yung bilis ng pagdami niya, yung cause na ulan lang, agad-agad, minuay oras lang tumatama siya. Hindi ako kumbinsido na yung pagkalat niya ay fungal or galing sa fungus. So yun, sana makarating to sa mga experts. Darating panahon, in just siguro mga several years, may mga ilang mag-aaral para dyan. So, ang totoo, kung kaya nating mag-produce ng ganito, may mga bansa na malakas kumonsumo ng sili at makapagpaparami tayo, makakapag-export tayo ng ganitong mga produkto, mag-process tayo ng mga sili, mga ka-planters. So, ganyan talaga pag magsasaka. So, umaasa pa rin tayo na matulungan tayo. Darating yung panahon na matulungan tayo ng mga eksperto na talagang totoo, na hindi lang basta sinabi na ito gamot ito sa fungus, gamot ito, nakakagamot ito, pero hindi. Ang gusto natin na pagka kunyari ay tinamaan ng fungus yung ganito, pag in-spray natin siya ng chemical or ng any chemical spray, ay may stop siya, may stop, mamamatay yung pinaka-carrier ng disease. So yun, salamat mga ka-planters, pakisuyo, pakishare yung video.